Hi, good day everyone. So my name is Kay Angeli Vilsina from BTL 1-7B. So let's tackle about dancing. So according to the famous phrase, dancing with the feet is one thing and dancing with the heart is another. So and now let's dive in and more about dancing. So what is dancing? So dancing is an art form nga kana ganing gigamit nito siya sa atong gamit nato through sa atong body nga maglihok siya more on move gamit ang rhythm way. So kasagaran ginahimo ni siya or kana ganing gihimo ni siya through with a music para sad ma-express ang atong idea, feelings or experience. So true sa sayaw, dili lang siya, ang sayaw gud is dili lang siya basta-basta nga maglihok ka. It is napo na siya kanang kwan gani behind sa imong pagsayaw-sayaw dili lang siya ano. It is a way of telling a story nga ipakita nimo ang imong feelings or ang imong kanang kwan to share your experience. So for example, pananglitan if you are happy, so dapat sad sa dancing sad sa imo sad nga sayawon is kana ganing happy sad ka. If ang imo sad nga kana ganing is imo ganing kwan is serious or sad ka, so dapat ang movement sad ana is slow or expressive. So why dance is important? So dance is important because kana it diha nato mapakita or diha nato makuha ng atong self expression. So pinaagi sa dancing makakwanta og emotion or ang creativity. So um next is art and culture. So through dance diha nato makuha or ma-preserve nato ang atong tradition or diha nato mapakita ang atong beauty sa atong culture. So next is the connection. So through dance makita nato ang connections diha nato makuha ang kuan sa ano na bonding sa between sa usag-usa like dira man gyud through dancing diha man gyud ka makamit og mga person makamit og kanang kuan nga makakonect ka to each other. So dancing is fun and health. So why? So dancing is enjoy while keeping your body active and healthy. So um dance have many purposes including so dance just a moving your body just an sa ang purpose day ana is kanang meaningful siya sa imong life but here are the main reason why people dancing or in kan so through communication as what I said earlier through dancing diha nimo diha ka maka-communicate og mga kanang kuan maka-communicate or makatil ka express ka sa imong emotion or maka-share ka og information and sometimes people will dance to say things that cannot say without kanang words. So example ani is ballet dance. So ang ballet dance tell a story through movement and culture dance open and share tradition in the history. So as kanang kwan for my experience sad is ganing kanang para nako is ang dance is diha ko maka-communicate, diha ko maka-express akong kuan bisag even though nga kana ganing problematic ko or something daghan kay ko gyud-una sa akong kaugalingon like through dance nga kanang kuan ma-enjoy nako akong self. So next is ang celebration. So ang celebration di ay so ka, diha through ang dance sa di ay is gamit siya sa mga special occasions special occasions like birthday, wedding or festival. So diha man jud every kana sa ato amang good sa sa ato is kana like fiesta. So kuan naman gid nato ang fiesta nga naa jud na siya ay mga dance competitions or dance nga mga kanang kuan diha mahimo. So through diha sa mga celebration diha makita ninyo ang kana ganing kanang diha sad ma-show ang inyong talent nga dance kay ang dance man good is dili lang na siya para lang sa sa maayo mo sayaw or sa kuan so para na nato tanan. So ang example ani is ang traditional dance during the fiesta or the mother dance or anang party. So muna ang mga celebration nga kanang pwede siyang makuanan og dance.
So next is ang cultural heritage. So ang dance is important to part our culture because why? Because it helped to preserve the traditional and show the identity of the community group. So example ani ang folk dance. So like sa tinikling and tribal dance that represent their way of life. So next is ang social activity. So ang dance DI is kana ganing it brings people together in fun way that band with friends and enjoy with other company. So diri through dance maka-socialize ka og mga mga tao, nagkalain-laing tao or diha ka maka-meet og mga friends or kanang kuan as or kana ganing makakunik ka sa nagkalain ng tao. So example ani is in dancing in the party. So kani dinhi mostly sa among generation like now is Gen Z. So amo is ang disco is known naman kay siya like kanang kwan gani siya through kanang kuan nga diha siya nagkasugod or mostly diha gid nag-start ang mga kabatan-unan nga anang ilang kanang socialize ang ilahang kanang kuan through activity like dancing inana. So sa party sa kuan manggod sa disco is like party sayaw-sayaw so di man gid amawa ng sayaw-sayaw inana. So diha sila magkuan nga through party through inana social activity makuan gid nilang ilahang kanang ilang mga dancing skills. Ang kwan pud ani is another is ang ballroom dancing with a partner. So naa diha ang mga social diha through social activity makakuan sila o makakonect sila to each other. So next is therapeutic practice. So this is kanang ang dance di ay it can help to improve your mood and physical health. So it also used therapy to relieve stress and help to feel better. So example is dancing therapy, just like dancing relax and feel happy. So ako for my experience, I will share kanang ang ako i-share is kanang I kana ganing bagong ni join sa music sa dance therapy sa guidance office. So akong kon magod ana is about sa therapy is kanang ako gani like nainganyo ko sa ilang kanang kuan nga sa abi na ko sa una is ang dance is para lang lagi ko na sa mayong mosayaw but dili day siya kanang kuan nga ang ilagi pasabot dito is kana siya it is a therapy so dili siya necessary nga kabalo ka mo sayaw kana is kanang when you say therapy kanang kuan ra gyud na siya kanang muna siya ang muna way nga maka-relieve ka sa imong stress or maka-overcome ka sa imong mga fears. So through kanang dancing therapy or kanang kuan pwede jud kay ninyo didto kay without telling your story, without telling your kanang background. So therapy kanang pinagi sa sayaw imo ra maka-express ka sa imong kuan like as what I have Ma'am Nimpa said. So sa guidance she is guidance counselor in CTU. So atong kanang kuan ana siya nganong makuan man mo nga dili man compulsory nga kana ganing may kamusayo na ato diri is ma-overcome nimo kabalo ka mo adjust kabalo ka mo kanang kuan sa imong kaugalingon nga dili lang kay kana ganing dili lang kay kabalo mo sayaw ang kanang mga pil-ani nga therapy so kamo gina-open ta mo kamo whole as evening or night man or day um kanang welcome mo sa guidance so to join therapy para sad makakuan mo sa inyohang mga kuan ilabi na stress kay mo. So so next is the Philippine ethnological dance. So this is the traditional Filipino dance called itik-itik. Um, Itik-itik is a native Filipino dance that show playfulness of ducklings as wade in the river. So katumura ni siya og kana ganing pato nga nagduwa sa tubig nga naglakaw-lakaw or naglingkod-lingkod. So this dance is fun and lively, just like how ducks move in the water. So kanang
This dance is came or originated from Cantilan, Surigao del Sur. So, ang itik-itik is nagsugod ni siya sa Cantilan. So, sa lugar sa del Sur. So, ang story ani is kanang started is interesting kini siya. So, it is said that dance came from another is called Sibay. So, the story is goes from the younger dancing of Cayetana become absorbed of the rhythm of Baptiste party and she began to improve the short, choppy of the similar ducks. So and can so this dancing is playful. She made a short kanang kon as what I have said. So kanang mura siya og kana gani kabantay mo na gitawag ni siya gikuan ni siya og gingan na siya itik-itik dance kay ang kuan man gud ani is mura gini siya og kanang kuan sa imong makita or sa imong makuan sa kana gani makita ka sa bisag video lang kay ako man jud ko kita nga nagsayon is in actual so kana gani gikuan ni siya dito ni siya kanang kuan nga murag gid siya itik magkuan nga like lingaw siya kanang kuan katawanan or something funny but kanang kuan nindot kini siya and later this is known as dance called itik-itik mo ni siya ang kuan so ang nag-discover ani sa kantilan kay siya si Francisca Reyes Aquino she is a national artist dance so mo din na siya ang mga pictures or nagkuan nga nag-show og dance sila so nakalimtan na nako siya og kanang kuan before siya ma-end ay katong makuan katong five nga mga kuan nga unsa ang dancing as what I have said or mentioned earlier about sa kanang kuan nga dance nga itik-itik is ang nag-discovered ana or ang nagkuan ana kay si Francisca Reyes Aquino. So siya ang gihatagan sa National Artist Award or the Gawad Artist ng Bayan. Um so sa kanang kuan gyud sa isa wait. So kani siya nga kanang kuan kay sa itik-itik nga dance kay kuan man gud siya unique siya nga dance nga nag-show siya kay Volney so dili siya ang nagkuan siya ang pinaka highest or pinaka kuan nga sikat sa national recognition nga sa Filipino nga siya ang nagkuan sa contributions og development sa Philippine arts and cultural heritage so nakakuan po ni siya nakasuwat po ni siya og ang title sa book is The Philippine Folk Dance and Games. So ang gi-focus niya diri sa iyang sa iyang gi-wrote nga book is learning and documenting of the nature native dance rather. So by 1973, she was given a National Artist Award and also called Gawad ng Artist ng Bayan. So mo tong giingon ninyo. So tungod niya nadawat or ganing na-develop ang Philippine arts sa atong country as a cultural heritage. So because of her hard work of and love of the Filipino culture, siya ang nahinumduman or always siya wala siya gikalimtan or siya ang kanang bali gihimo siyang kung sa kwan pa is bayani. So kwan siya pero ang sa kwan lang diri is siya ang gikuan sa preserve as a Filipino artist nga naka-help siya or nakatabang siya to preserve our traditional dance. So tungod niya nagpadayon or nagpadayon ang dance or nagpadayon kini hangtod napasa siya into generation to generation until up now. So kanang kuan and Francisca Reyes Aquino, she is called or she is kanang gikon gani siya as a mother of the Philippine dancing. So natawo siya or giborn siya on March 7 in 1899 in Lolomboy, Bukay, Bulacan. So as what I have said, siya ang author sa Philippine folk dances and games. So ang gina-focus niya or she is focusing on studying of the native dances.
So next Philippine ethnological dance is called tinikling. So what is tinikling? So tinikling, it is our national folk dance and came from Leyte or originated from Leyte. So tinikling it is the imitates of movement of tickling birds. So muna siya ang kanang kuan nga gikan sa katong langgam gikan sa langgam nga kuan. So the dancer gracefully move between two bamboo sticks as the open and close on the ground. So ang kuan ana is kana one two two ana. So kuan ana yun. So as what where tinikling started. So tinikling dance is started on Leyte. So showing the connected of between native and our cultural. So there is also the urban legend that say this dance was once is kana ganing punishment daw ni sa during the Spanish period or the colonial era, Spanish colonial era. So kanin day siya nga kanang tinikling is nag-show ni siya creativity and skill sa mga Pilipino. So importante ni para sa mga Filipino or sa kwan kay mo daw ni siya ang nag-symbolize sa culture and tradition sa so and also tinikling is more than just a dance and it is um it is a part that who we are Filipino that it reminds the connection of the native and history. So sa ako ang makuan ani is about tinikling. So ako manggod is ano manggod. So sa una bata pa ko is tabian jud ko like inana. Like nakita ko kanang kuan something wala ko kuan gud ato so nangutan ako ni mama nako nga mao sa din na siya ma kanang kuan like inana tan ako sa likod kay nag ano gani sa likod now is ano man kabutungan so inana nya ningga ka man dito ang mga tikling daw to na si mama so tikling so mo day na nakasulod sa kung nahuna nga mo day siya gitawag siya tinikling kay dito day siya magkuan kay ang gamitan man na di ba ang tinikling nga dance is gamitan siyang bamboo so ang tikling nga birds para nako is ano manggod sa kung nahuna kana ganing ana din na siya nagpuyo sa kabutungan mo nang kanang gikuan na siya nga ginasoon gani imitate siya sa ang mga movement sa tickling birds so didto mo to siya ang kuan niya as nakasulay ko na kay kami dito when I was elementary or kanang kuan is kana ganing gipasulay miigi ani nga sayaw nakasulay kog tinikling nga sayaw dili siya dili gid siya dili siya kana ganing sayon kay ano need man ninyo communication need ninyo og kanang kuan nga magkasinabot mo kay if di mo magkasinabot like ang kuan ana na joy times nga maipit mo or inana niya ato nga kanang kuan is kana ganing um kana ang kuan nato kay sige mig kaipit like moto niya nako ni mama maglisuda sa daan ni like nana moto sa akong moto sa akong kuan nga may ma-share sa akong experience nga nakakuan kog tinikling so nakita jud nako mostly ang urban lead kuan ani siya kay mo ni siya ay kana ganing gisayaw sa kana ganing mostly gipasayon ni sa mga sa PA mo ni ipasayo sa PA basta kanang kuan ko napasalayon ko na mo ginani so, so next Philippine ethnological dance is sayaw sa bangko so sayaw sa bangko it is a dance on a bench so kini kini nga sayaw or kini nga dance is gikan ni sa Lingalin, Pangasinan sa province in the Philippines province sa Pangasinan sa Philippines so kuan din ni siya gikan ni siya sa mga Pangasipan tribe or tribo so ang sayaw sa bangko it is folk dance nga gina-perform siya sa ibabaw sa ano gani sa usa ka sa bangko and normally 6 inches ang gilap don ani sa bangko so ang manayo ani kinahanglan jud siya og ano kana ganing kinahanglan siya maayo siyang mo balance og coordination aron sad malikayan ang mga malikayan ang pagtagak or injury so why it is important nga kanang ang sayaw sa bangko is important siya para sa mga Filipino. So, sayaw sa bangko is symbolize the Philippine cultures nga nagpakita siya sa mga ability or pagbalance
ug pagtinabangay sa mga bisan unsa ka lisod. So muna siya ang like girelate siya as kanang kuan nato nga 'di ba ang sayaw sa bangko is di gid na siya lisod kay ano man ang uban na ato na magpatong niya need na siya og balance. So as kanang kuan good as a human nga kana ganing kina kinahanglan sa diin nato nga magtinabangay or magkanang kuan bisag unsa pa sa lisod. So ang sayaw sa bangko dili lang siya for fun or pang entertainment pero ang sayaw sa bangko it is preserve as kanang sa atong cultural heritage and also ang sayaw sa bangko kay gi-perform siya sa bagong kasal kuno rather bagong kasal para sa lingawon ang ilang mga bisita or kanang sayaw sa bangko sad daw is kailangan siya og teamwork kay need man siya og balance and sa mga mga gipangkasal is kanang para nila is kanang nag-symbolize daw ni sa ilang kaminyoon og kalipay. So if makadungog mo sayaw sa bangko, unsa man inyong tan-aw kaya ba ninyong sayawon? Like for me is dili siya kay di man kay ko kabalo mo balance. So inana mo to siya. Um, as what I have said earlier, so ang sayaw sa bangko is gina-perform sa siya di ay siya sa mga bagong gikasal during sa wedding fest nila sa ilang mga guests. So kanang kuan man gud siya para ni sa kuan kay is kanang sayaw sa bangko it is kanang nagpakita sa ilang guests nga happy sila or something inana. So kanang para sa ilang kaminyon is magkuan gani nga malipay or kalipay. Sige. So next is Philippine ethnological dance which is Pandango sa Ilaw. It is it is a folk dance which become popular in the rural area in the Philippines. So gitawag na siya og Pandango sa Ilaw kay usa siya ka folk dance nga nag-involve siya gikan sa word sa kuan nga Spanish nga fandango. Um usa siya ka sayo sa Spain sa panahon sa mga Hispanic during the Hispanic period. So in this dance, ang manayaw ani is magdala sila og kana ganing suga or ilaw nga isulod sa baso, ibutang sa ilang ulo, kamot kanang magana ba na niya ang movement nila kinahanglan gracefully or hapsay kay dili siya matagak ang baso. So how does it defect? So kanang ang pandango in this dance is dapat nagsaysay siya courtship kung unsaon sa lalaki pagkuha ang atensyon or ang kasing-kasing sa usa ka dalaga. So as kuan ni siya mura siya way siya to nga mangharana or inana kay karon good is ang mga kuan dili na wala na mainani wala mostly wala naman jud ni gikan kuan kay ang una as karon kay so, as what I have said earlier, so pandango sa ilaw, it is kanang kuan ni nila courtship or the young man to the maiden to capture his interested kung interesado pa gid siya sa usa ka babae. So mo ni ilang gigamit as mura gani siya og ano romantic para romantic good siya. So why it is important because why Y- um So because sa cultural identity so ang pandango sa ilaw day mo represent po din ni siya og courtship sa traditional nga naka-influence ang Spanish culture and also ang distance pandango sa ilaw it is kuan art and talent. Why? Because magamit ni siya nimo to show sa imong artistic skills or precision of the dancers. So next is the tradition. So ang pandango sa ilaw gikuan ni siya as a tradition kay nagpadayon ni siya nga usa siya ka kuan sa folk dance sa lugar kung gustong i-preserve or as a culture nga
makasaysayan. So ang pandango sa ilaw di ay is dili lang siya usa ka sayaw, but it is a beautiful way to express love, creativity sa atong, or to reach the Filipino heritage. Next is a social and ballroom dances. So, ball ako will tackle the ballroom dances ra ako itakol kay ang motakol anang social dances is my co co-sharing or co-reporters sad. So, what is ballroom? So ballroom, it is a type of social dance performed by couples. So it is started from Europe and United States that has a specific steps or pattern to follow. So this type of dance was popular among the up rich and upper classes. So they used to perform fantasy events or like big parties and a formal gatherings. So unlike the folk and the country dances which were done every day in the people, so ballroom dances were elegant and formal. So today can enjoy the ballroom dancing. It is just like elite groups or anymore. So ang kani siyang ballroom dance is duha na siya babae kon gani siya kana ganing couples na siya nga mag-perform nga ang kuan ana nila is ang ilahang moves kay, so let's continue. So the example of ballroom dance is ang waltz. So ang waltz kay it is a slow and gracefully dance where the couples move smooth flowing style. So na siya ang kanang kuan nga smooth ra jud ang iyang pagkuan ang iyang waltz. So next is ang kanang tango. So tango, it is a passionate and dramatic dance with a sharp, quick steps. Next is ang foxtrot. So ang foxtrot is a fun, light dance that feel like blending across the floor. So ang ballroom dancing, it is just not about moving, but it's also about teamwork between two dancers expressing emotions through movement. So that's all of my part. So the social dance will tackle to my next, which is I think Justin. So thank you for listening. I hope na mas nakasabot ra or na nasabtan lang akong discussions.